para sa pagtatatag ng mga koneksyon sa pagitan ng mga talentadong kabataang mandirigma, kung saan si Bea Kigang, sa kahilingan ni Biran, ay kailangang dumalo. Ang mapait na kamalayan sa nalalapit niyang kamatayan ay nagbigay daan sa kawalang saysay ng kanyang pakikilahok sa konseho. Para kay Bea Kigang, sa kabila ng kanyang pagkaunawa sa kahalagahan ng kaganapang ito, ang impormasyon tungkol sa pagdating ng mga kinatawan ng Ihukpen clan at ng SHMT sect ay sinabayan ng matalas na hinuha ni Beck Ruson tungkol sa kanilang intensyon na iharap ang kanilang mga anak na babae kay Behagen. Ang hindi inaasahang mungkahi ng patriarka para sa partisipasyon ni Bea Kigang sa pagpapakilala ng mga bisita ay sinalubong ng madilim niyang paalala sa imposibilidad na makita ang pulong ng 7 bituin. Ang matigas na paninita ng ama, na binibigyang diin ang kanyang kawalang interes sa mga palusot ng anak, ay sinamahan ng pag-asang magdudulot ng aral ang parusa sa araw na iyon. Ang mahigpit na babala laban sa paglalagay ng kahihiyan sa mga mag-aaral mula sa ibang mga angkan ay nagbigay diin sa negatibong epekto ng mga pagkakamali ni Bea Kigang sa reputasyon ni Bea Khon at ng buong pamilya. Ang optimistikong komento ni Sacred Blade tungkol sa magandang takbo ng mga pangyayari ay binigyang diin ang kalamangan ng kusang pagdating ng mga tao mula sa Chong RM. Ang hindi pagkaunawa ni Bea Kigang sa layunin ng kanyang ama na mag-ayos ng mga kakilala ay naiiba sa malinaw na paliwanag ni Sacred Blade tungkol sa kagustuhan ng ama na tulungan ang kanyang anak na magkaroon ng mga kaibigan. Bagaman si Bea Kigang mismo ay nag-aalala sa kahihiyan na dulot ng kanyang kakulangan, ang hindi inaasahang pagbisita ng tagapayo sa silid ni Bea Kigang ay nagdala ng nakapagpapagaling na gamot upang mabilis na maghilom ang mga sugat mula sa parusa ng kanyang ama. Ang lihim na pagbigay ng gamot mula sa patriarka sa pamamagitan ng tagapayo ay nagbigay diin sa komplikadong relasyon sa pagitan ng ama at anak. Ang matalas na tingin ni Sacred Blade ay agad na nakilala ang mahalagang lihim na gamot ng angka ng Bea sa simpleng kahon, na pinahahalagahan ng karunungan sa ganitong payak na anyo ng pag-iimpake. Ang nakangiting pagkaalam ni Bea Kigang na ang kawalan ng kakayahan ng kanyang ama na direktang ipakita ang pagmamalasakit ay sinamahan ng tagubili ng guro tungkol sa pangangailangan ng paggamot at pahinga bago ang matinding pagsasanay sa susunod na araw. Ang susunod na araw ng pagsasanay ay nagsimula sa guro na pinapuna ang maling posisyon ni Bea Kigang na hinihiling ang ganap na katahimikan at katumpakan sa posisyon. Isang nakakapagod na oras ng pagtayo ng walang galaw sa isang posisyon ang nag-ubos ng lakas ni Bea Kigang ng husto, na nagdulot sa kanya upang bumagsak sa lupa na may dramatikong paunang damdamin ng nalalapit na kamatayan. Ang bagong yugto ng pagsasanay ay nagsimula sa tagubili na umupo sa posisyong may sea legs, nang magpasya ang guro na turuan si Bea Kigang na gumamit ng espiritual na kapangyarihan upang ibalik ang likas niyang panloob na enerhiya. Sa sandali ng lubos na pagkaubos, ang pagkalito ni Bea Kigang tungkol sa posibilidad ng pagpapanumbalik ng likas na enerhiya sa pamamagitan ng espiritual na kapangyarihan ay nangailangan ng detalyadong paliwanag mula sa guro. Ang metaporikal na paghahambing ng katawan ng tao sa isang 3 jet na fountain ay nagpakita ng ugnayan ng mga enerhiya kung saan ang espiritual na lakas ng itaas ay pinapakain ng gitnang isa at sa gayon naman ay pinupuno ang ibaba. Kahit ang mata ng Picho ay hindi maaaring dagdagan ang dami ng enerhiya na magagamit, tanging ang Dragon Necklace ang makakagawa nito. Ang paulit-ulit na pagmamasid ni Bea Kigang sa paggamit ng guro ng espiritual na kapangyarihan ay nagbukas ng landas para sa bagong yugto ng pagtuturo. Ang pagbubukas ng pangunahing mata ng guro, na posible lamang para sa dalisay ang puso, ang naging pundasyon para sa pagsisimula ng mapanganib na pagsasanay. Isang seryosong babala tungkol sa pabago-bagong kalikasan ng likas na enerhiya ang sinamahan ng paalala ukol sa nakamamatay na panganib ng pagkawala ng konsentrasyon. Si Bea Kigang ay duguan matapos ang ilang oras ng matinding pagsasanay. Ang pagkaunawa sa bisa ng pamamaraan ng guro ay dumating kasabay ng paliwanag tungkol sa pagpapalabas ng negatibong enerhiya mula sa katawan. Ang ginhawa sa paghinga ay nagpatunay ng tagumpay ng pagsasanay, at ang pagbati ng guro ay sinamahan ng pangakong magiging mas madali ang paggamit ng Qigong. Ang pansamantalang likas ng nakamit na epekto ay hindi naging hadlang upang magpatuloy sa susunod na yugto, bagaman ang landas pasulong ay nanatiling hindi malinaw. Ang pilosopikal na tanong ng guro tungkol sa mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng kakayahang gawing kasing tigas ng bakal ang kamao ng tao ay nagbukas ng talakayan ukol sa susunod na antas ng pag-unlad. Isang praktikal na komento tungkol sa mabilis na pagbali ng mga ilong ay humantong sa paliwanag tungkol sa hirap ng pag-abot sa ikalawang yugto ng meridians na nangangailangan ng matinding panahon. Ang bagong araw ay nagsimula sa pagtuturo ng mga pangunahing kaalaman,
Ngunit ang panggabing pagsasanay ni Baekhyun ay nagbunga ng hinala mula sa kanyang ama na ang naunang parusa ay hindi sapat. Hanggang sa maipaliwanag ang tungkol sa pulong kasama ang mga mag-aaral ng sekta. Ang tagpo ay lumipat sa Marangyang Golden Dust Pavilion na kilala sa kanyang kaaya-ayang kapaligiran. Ang mga miyembro ng konseho ng Pitong Bituin ay nagtamasa ng pinakamahusay na alak ng Golden Pavilion na naglikha ng isang kapaligirang puno ng casual na komunikasyon. Ang nalalapit na pulong sa patriarka ng Baek clan ay nagdulot sa karamihan ng mga naroroon na mag-relax, bagaman ang pangalawang disipulo na si Chim, na kandidato para sa konseho ng Pitong Bituin, ay umiwas sa alak bilang paggalang sa kahalagahan ng nalalapit na pagkakakilala. Ang sigasig ni Moyak ay nagbunga ng kuryusidad tungkol sa kung paano ikukumpara ang lakas ng kanyang kapatid kay Baekhyun, dahil sa daang beses na kalamangan ng kanyang kapatid laban sa mandirigmang si Baekhyun ng konseho ng Pitong Bituin. Ang biglaang pagpasok ng di masayang si Bimua ay sumire sa maingay na pangangatwiran ng bata. Ang hindi kaaya-ayang paraan ng pagsasalita habang kumakain, na sinamahan pa ng paglipad ng piraso ng pagkain, ay nagdulot ng makatarungang puna. Dahil sa pagod sa maingay na usapan, nagpa siya si Jin Liang na lisanin ang maingay na pagtitipon. Ang kanyang pagnanais na magpahinga sa sariling silid ay nag-udyok sa dalaga na umalis ng maaga. Ang malamig na simoy ng hangin sa veranda ay nagbigay ng matagal ng hinihintay na ginhawa kay Jin Liang, na nangangarap ng makauwi sa loob ng 4 na araw. Ang hindi inaasahang pagbabago sa mga plano ng kanyang guro ay dulot ng isang misteryosong mensahe tungkol sa paglitaw ng pulang bituin sa mga lupain ng Peak Clan. Ang mahiwagang bagong alon na bumalat sa Baek Clan ay nangailangan ng personal na presensya at pagmamasid, kaya't iniwan si Jin Lian na umasa sa kanyang Pulse Heiress, ang lihim at sensitibong tsanam na kayamanan. Ang pagdating ni Baek Mua kasama ang pagod na grupo ng mga kabataan ay nagdala ng bagong dinamismo sa gabi. Ang inis ni Baek Mua sa hayagang pagpapakita ng pagmamahal ni Muntak ay lalo pang tumindi dahil sa kanyang pagdududa sa pagiging totoo ng lakas nito. Ang hindi inaasahang tanong ni Jin Liang tungkol sa kanyang kagustuhan sa mga lalaki ay nagbunyag ng kakaibang atraksyon ni Baek Mua sa mga mahihinang lalaki na nangangailangan ng proteksyon. Ang taos-pusong papuri ni Baek Mua kay Jin Liang ay sinamahan ng kusang loob na alok na maglakad-lakad sila. Ang nakagagaling na epekto ng sariwang hangin matapos ang masikip na silid ay nangakong magbibigay ng benepisyo sa parehong dalaga. Ang matalas na pangunawa ni Jin Liang ay nagbigay daan upang maintindihan niya ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Baek Mua mula sa hapunan, ang pag-aalala nito sa kanyang kalagayan. Si Jin Liang ay nag-alinlangan matapos iwan ang pavilion at humarap sa isang pagpipilian ng direksyon. Isang misteryosong sandali ang naganap ng maisip ng dalaga na binabati siya ng isang hindi pamilyar na lalaki. Agad na napagtanto ni Jin Liang ang pagkakamali nang mapansin niya ang totoong binabati ng lalaki, si Baekhyun na naglalakad papalayo. Ang masiglang papuri ni Juno kay Baekhyun ay nakatawag ng pansin sa mga naroroon. Ang makatang paghahambing sa anyo ng binata sa Jade at ang pagbanggit sa kanyang nakakasilaw na kagandahan ay lumikha ng halos mahiwagang imahe. Napuno ng matinding pagtataka si Jin Liang habang pinagmamasdan ang kakaibang tagpo. Ang biglaang pagdating ni Baekhyun, kasabay ng pagsisimula ng usapang pangnegosyo kay Junggo, ay sinamahan ng misteryosong resonansya ng Pulse Heiress ng dalaga. Ang biglaang pag-alis ni Baekhyun ay pumukaw sa intuitive na pakiramdam ng dalaga tungkol sa kakaibang sitwasyon, na nagtulak kay Jin Liang na magmanman para malaman ang posibleng koneksyon nito sa mensaheng natanggap niya. Habang pauwi, iniisip ni Baekhyun ang kahirapan ng pagtatapos ng gawain sa maikling panahon. Kasabay ng pagkilala sa hindi inaasahang kakayahan ng mga miyembro ng sekta. Ang impresyon na iniwan ni Jongwoo sa guro ay mahalaga, kahit bago pa man mabuksan ang nilalaman ng liham. Ang matalinong desisyon na ipagpaliban ang pagbukas ng liham hanggang sa makauwi siya ay nagpakita ng pag-iingat ni Baekhyun. Ang estratehikong pagpaplano ng mga susunod na hakbang upang imbestigahan ang pagkakakilanlan ng mga mamamatay tao at ang nagpapadala sa kanila ay nakadepende sa kalidad ng impormasyong matatanggap. Ang pagbisita kay So H, dala ang isang bouquet ng bulaklak, ay nagbigay daan kay Baekhyun na aminin na tama si So H tungkol sa posibilidad ng pananatili sa tirahan. Ang nakaraang hindi pagkakaunawaan ni Ka tungkol sa pag-aatubili ni Baekhyun na bumalik sa pangunahing tirahan ay sumasalamin sa komplikado niyang damdamin. Ang mapagmahal na kagustuhan ni AOA na maging malapit kay Baekhyun ay sumalungat sa kawalan niya ng pangunawa sa ganitong hangarin, dahil itinuturing niyang mag-isa siya.
Bagaman tapat na nakita ng dalaga ang isang pamilya sa kanya, ang guro ay malungkot na kinumpirma na hindi lahat ng patay ay nagiging multo. Ang pagkamit ng ganap na kahusayan ay nagbukas sa guro ng kanyang mataas na enerhiya na nagpapahintulot sa kanyang espiritu na manatili sa mundong ito matapos mamatay ang kanyang pisikal na katawan. Ang natatanging estado ng espiritual na kapangyarihan ni Bikhigang ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng kanyang muling pagsilang na may bar sa kanyang mga chi channel, na sa paraang kabalintunaan ay nag-angat sa antas ng kanyang espiritual na enerhiya lampas sa karaniwang antas ng tao. Ang napakalaking agwat sa enerhiya ni Bikhigang. Ang banal na espada ay inihalin tulad sa patak ng tubig at isang buong lawa, na nagbigay diin sa napakalaking agwat sa kanilang kakayahan. Ang matalas na pangunawa ng guro sa kuryosidad ni Bikhigang na makita ang mundo sa mata ng isang bihasang alagad ng sining ay nagbukas ng bagong pagkakataon para sa pambihirang karanasan. Ang matagumpay na paggaling ng katawan ng mag-aaral ay nagbigay daan sa guro na mag-alok ng saglit na pambihirang pananaw sa mundo sa pamamagitan ng paglipat ng bahagi ng kanyang kapangyarihan. Ang paglipat ng espiritual na kapangyarihan ay isinagawa sa pamamagitan ng isang espesyal na landas na konektado sa itaas na enerhiya ng vector ni Bikhigang, na pansamantalang nagbigay sa kanya ng kakaibang persepsyon. Ang malalim na pagkapuno ng espiritual na enerhiya ng guro sa katawan ni Bikhigang ay lumikha ng natatanging sandali ng pagbabago ng pananaw. Isang nakamamanghang pagbubunyag ang nagbukas ng isang mundo na puno ng liwanag at omnipresenting buhay kay Yigang, na nagbago sa kanyang pagkaunawa sa realidad. Isang matinding pagkaunawa sa tunay na kalikasan ng absoluto ang tumagos sa kamalayan ni Bikhigang sa kahangahangang sandali ng kaliwanagan. Ang biglaang masakit na sakit na bumalat sa kanyang buong katawan matapos ang karanasan ay naging matinding paalala ng kanyang pisikal na limitasyon. Ang malasakit na kamalayan ng guro tungkol sa hindi pa tamang panahon ng ganitong eksperimento dahil sa hindi pa sapat na paggaling ng katawan ng mag-aaral ay nagresulta sa agarang pagtigil ng karanasan. Ang di inaasahang pagtuklas ng isang batang nagmamatsyag ay naganap nang biglang lumingon si Bikhigang, na agad na nagpahinto sa kanyang espiritual na karanasan. Ang naguguluhang reaksyon ng guro sa paglitaw ng isang hindi kilalang tagamasid ay nagdagdag sa misteryo ng mga nangyayari. Bumalik sa nakaraan ang naratibo, na nagbunyag ng kwento sa likod ng hindi inaasahang pagtatagpo. Ang sinadyang pagsubaybay ni Jin Liang kay Bikhigang ay nauwi sa di inaasahang mga pagtuklas. Isang mahalagang obserbasyon ang nagbigay daan kay Jin Liang na mapagtanto na ang binata ay naroon upang magbigay galang sa kanyang mga ninuno sa kanilang puntod. Isang matinding pakiramdam ng pagkailang ang bumalat kay Jin Liang nang maunawaan niyang hindi angkop ang kanyang ginagawang pagmamatsyag sa isang bata habang gumugunita ng mga ninuno. Ang biglaang resonansya ng pulse eres ay pumihil sa hangarin ng dalaga na lisanin ang lugar ng pagmamasid. Ang kamanghamanghang kapangyarihan ng aurang nagmumula sa loob ay ganap na humikayat sa pansin ni Jin Liang. Ang kapansin-pansing paghahambing ng natuklasang kapangyarihan sa kapangyarihan ng patriarka mismo ay nagbigay diin sa pambihirang kalikasan ng mga nangyayari. Ang biglang pagkawala ng Ang mapanuring kilos ni Bikhigang sa hindi inaasahang tagamasid ay sinamahan ng kanyang pagtataka sa kawalang galang na panghihimasok sa sagradong ritual ng paggunita sa mga yumao. Ang presensya ng espada sa estranghero ay nagpakita na siya ay isang martial artist, na lalo pang nagpadiin sa di katanggap-tanggap na asal. Ang pilosopikal na pagninilay sa kalayaan ng kilos ng mga martial artist ay sumalungat sa pagkaunawa ng pagiging hindi katanggap-tanggap ng paglabag sa mga pamantayan ng etika. Ang matibay na utos ni Bikhigang sa estranghero na lisanin ang lugar ay sinalubong ng masoner ang pagsunod, na ipinakita sa isang magalang na pagyuko. Ang matalas na obserbasyon ng banal na espada tungkol sa pamilyar na estilo ng Chiong ay nagbigay daan upang matukoy ang dalaga bilang kasapi ng Chunrim, na nagpapakita ng kapansin-pansing pagbagsak ng paaralan. Mula noong huling pagkikita nila, biglang napagtanto ni Bikhigang ang estado ng dalaga bilang isa sa mga iginagalang na bisita ng angkan, na nagdulot ng pagsisisi sa kanyang pagiging mahigpit na halos humantong sa di angkop na kawalang galang. Ang sumunod na araw ay nagdala ng mga bagong pangyayari na nagbago sa karaniwang daloy ng buhay sa tahanan ng Pi Clan. Ang seremonyal na pagdating ng mga bisita sa palasyo ng pamilya Bak ay sinabayan ng masiglang kwento ni Muntak tungkol sa kahangahangang aura ng patriarka, na nagpapatibay sa mga balita tungkol sa kanyang hindi mapantayang lakas. Samantala, ipinahayag ni Bak Mua ang kanyang kagustuhang makilala ang maalamat na disipulo ng patriarka.
Ang malalim na pagkaunawa ni Jin Liang sa koneksyon sa pagitan ng kanyang pagmamatsyag sa anak ng angka ng Bak at sa makahulang mensahe ng guro ay nagsalubong sa kuryosidad ni Bak Mua tungkol sa impresyon na naidulot ni Bak Higang. Ang taos-pusong pagtataka ni Bak Mua sa pagkakaroon ng isang kakaibang kinatawan ng angka ng Bak ay sinamahan ng natural na interes sa kakayahan niya sa pakikipaglaban. Ang estratehikong hakbang ni Muyong Tak kay Bak Hajun ay nagmarka ng simula ng isang mahalagang usapan sa pagitan ng mga batang mandirigma. Isang pagtatangka na magtatag ng impormal na komunikasyon, batay sa maliit na agwat ng kanilang edad, ang naipakita sa alok ni Muyong Tak na isantabi ang mga tradisyon. Ang magiliw na kilos ng inilahad na kamay para sa pakikipagkamay ay sumisimbolo sa kagustuhan na makabuo ng mas malapit na relasyon. Ang hindi pagkakaunawaan ni Bak Hajun sa kulturang nakapaloob sa hindi pamilyar na kilos ng pakikipagkamay ay humiling ng paliwanag ukol sa tradisyong ito na karaniwan sa pamilya ni Muntak. Ang Sol Emna at Mar Ingle na pagdating sa destinasyon ay sinamahan ng pagbukas ng mga pintuan ng bulwagan ng pagsasanay ni Nung Jun, na nagpapaliwanag sa pagpili ng patriarka ng lugar para sa pagpapakilala, na nagdulot ng masiglang papuri mula kay Mang Tak. Ang respeto sa maalamat na bulwagan na bukas lamang sa mga direktang inapo ng pangunahing sangay ng angka ng Bak ay lalong pinatingkad ng kaalamang dito nagsanay ng mag-isa si Bak Hajun. Ang maling pag-asang si Bak Higang ay nagsasanay din sa bulwagang ito ay nagdulot ng mapanghamak na tawa mula kay Mang Tak, na nagmungkahi na angkop lamang ang magagaan na pagsasanay para sa mahina niyang katawan. Ang hindi inaasahang kasiyahan ni Bak Mua sa pagbanggit sa kahinaan ni Bak Higang ay sumalungat sa kanyang pagtataka sa kawalan ng pagkakatugma ng katangiang ito sa estado niya bilang anak ng patriarka ng militar na angkan. Ang walang awang paliwanag ni Mang Tak tungkol sa likas na pagbara sa mga daluyan ng Qi ni Bak Higang, na nagdudulot ng imposibilidad na matutunan ang sining pandigma, ay sinabayan ng malupit na tsismis tungkol sa kanyang catamaran at ang kahabag-habag niyang kalagayan bilang itim na tupa ng pamilya. Ang mabilis na pagdating ni Bak Hajun, na sinundan ng isang suntok sa balikat ni Muntak, ay nagdulot ng pagkagalitan ng malawakang tsismis tungkol sa relasyon ng magkapatid, na bawasan ang kumpiyansa ni Moyong Tak. Ang banta ni Moyong Tak na walang magiging puwang para sa awa ay parang isang huling babala bago ang hindi maiiwasang sagupaan. Ang dramatikong sandali ng unang salpukan ng mga espada ay nagmarka ng simula ng seryosong labanan sa pagitan ng mga batang mandirigma. Ang matalas na obserbasyon ni Moyong Tak sa kasanayan ni Bak Hajun sa Heaven and Earth Blade, na teknik ng angka ng Bak ay naghayag ng lalim ng kanyang pagsasanay sa pakikidigma. Ang masusing pagsusuri sa teknik ng kalaban ay nagdala kay Moyong Tak sa nakakabahalang pagtanto na walang halatang kahinaan sa depensa ni Bak Hajun. Ang pagkabahala ni Jin Liang ay napunta sa pag-agos ng dugo mula sa bibig ni Bak Higang habang pinapanood ang laban. Ang matinding pag-aalala ni Hajun para sa kondisyon ng kanyang kapatid ay naging dahilan upang pansamantalang mawala ang kanyang konsentrasyon sa kritikal na sandali ng sagupaan. Ang tactical na kamalayan sa oportunidad para umatake ay dumating kay Moyong Tak nang makita ang kalaban niyang pansamantalang nawala sa pokus. Ang panloob na labanan ni Moyong Tak sa pagitan ng pagnanais na samantalahin ang kahinaan ng kalaban at panatilihin ang kanyang marangal na imahe bilang tagapagmana ay lumikha ng isang tensyosong sandali ng pagpili. Ang mahirap na pagdududa tungkol sa posibleng pagkasira ng reputasyon ng isang marangal na tagapagmana ay nagpakahirap kay Moyong Tak habang gumagawa ng desisyon. Ang mapagpasyang pagpili na umatake ay nagtakda ng susunod na takbo ng laban. Ang kidlat-bilis na reaksyon ni Hajun sa nalalapit na panganib ay nagpakita ng kanyang pambihirang reflex sa labanan.